Hello mga ka-viewers, welcome back ulit sa aking channel, Kois Repair and Tutorial. So mayroon akong i-share mga ka-viewers tungkol po sa piyesa na to. Ayan o. Ayan. So ito po mga ka-viewers ay isa po itong rectifier diode, bridge type tawag nito. Ayan. So ito po ang i-share ko sa inyo mga ka-viewers. So yung itong video na to po pala ay para po sa mga sa mga baguhan pa lang or yung nag-start pa lang magre-repair. Yan, sa mga master natin dyan. So, wag nyo nang intindihin itong isi-share ko mga master dahil alam ko po ay yan po ay basic lang po yan sa inyo mga ka-master natin dyan. So, itong video nyo po ay itong video na to ay para lang po sa mga baguhan pa lang nag-repair at hindi pa alam kung paano ito wirings at paano ito hanapin yung kanyang connection mga ka-viewers. Yan, pero bago pa yan mga ka-viewers, sa mga baguhan pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-subscribe yung aking channel mga ka-viewers at pakipindot na rin yung bell button dyan sa taas at ilagay nyo rin sa all para kayo po ay ma-notify kaagad sa mga video mga ka-viewers tuwing ako ay nag-upload. So yan, start po tayo mga ka-viewers. So ang tanong mga ka-viewers, paano ba ito i-wirings or paano ba hanapin ang connection nitong ganitong klaseng diode mga ka-viewers or rectifier diode. Yan, is bridge type. So kung nakita nyo dyan, wala namang nakalagay dyan kung saan ang para sa AC at saan yung sa DC. Ayan. Ayan, kung nakita nyo mga ka-viewers, wala nakalagay. So una-una, yan o. So una-una, pag ganito klase yung inyong rectifier diode or bridge type, so dito kayo titingin mga ka-viewers. Ayan. Or either, kung wala itong nakalagay dyan, ayan, may nakalagay dyan, oh, easy. So, ibig sabihin, itong linya na yan, pasensya na po sa aking kamay, medyo madumi dahil kaka-repair ko lang din. So, ito mga ka-viewers, itong linya na to, ito na may nakalagay na easy. So, ito, easy po ito, at pati ito. Yan. Dahil nakalagay dito easy, yan. Ano po yan? Yan po ang kanyang partner. Yan. Matik yan. So ito namang sa kabila, ito po yung DC. Yan. Ano? Pero wala nakalagay dyan mga ka-viewers na DC or negative positive. Wala po mga ka-viewers. Yan o. So paano ba ito mga ka-viewers? Paano ba ito ma-detect kung saan dyan ang may connection o hindi mga ka-viewers? Ayan. So dahil ang gamit ko ay digital multimeter. So matik yan. Ganito lang ito sa mga ka-viewers. Yan. So kung nakita nyo, naka-auto. So yan, isisit natin yan sa diode. Yan. So ito mga sa applicable lang po ito sa ganitong tester. Itong in-share ko sa mga lahat ng digital tester. Iba naman sa analog tester. Iba kasi ang doon sa analog dahil ang positive ng analog ay ito, yung item. So ito naman ay malagay doon sa negative. So hindi magkapareho mga ka-viewers. So dito naman sa digital, so ganito po yan mga ka-viewers dahil nakasita tayo sa diode test. So ganito po yung ating gawin. Yung ating test prod ay ilagay natin dito sa di ba nakilagay yan easy. So yan, nakalagay dyan easy. So ito po yung kanyang partner. So sa pag-test nito mga ka-viewers, para malaman natin kung saan dyan ang connection, itong AC, dapat wala tayong marireading dito, baliktaran, or reverse forward, dapat walang reading yan mga ka-viewers. Itong AC, yan, pati yan yung kanyang partner. Dapat yung dalawa na yan, baliktaran, wala tayong marireading. Yan, so ganito yan mga ka-viewers. Ilagay natin itong ating positive test prod dito. Yan, yung negative, yung black naman, yung ito. So dito natin ilagay sa kabila. Ayan. Tingnan nyo. Di ba wala tayong nare-reading? Yan. So dapat yan, pag nire-reverse natin yan, dapat wala din tayong marireading dyan mga ka-viewers. Yan. So ito po ay bago to mga ka-viewers, bagong bili. Hindi po ito gamit na bagong bili po. Nakita nyo, bagong bili pa to. Yan. Bagong bili pa yan mga ka-viewers. Makita nyo. Hindi pa to nagagamit. So yan, di ba? Wala tayong nare-reading kahit baliktaran. Ganon dapat mga ka-viewers. Dahil pag mayroon tayong marireading dyan sa AC line or sa AC connection, maaring sira na yung inyong diode or bridge stop diode.
Ayan. Ganun mga kabiyers, oh. Yan, oh. So, wala tayong nare-reading. Ibig sabihin, good yan. Pero hindi pa dyan nagtatapos mga kabiyers. Dahil, ititest pa natin yung sa DC type, sa DC input. Ngayon, tapos na tayo sa EC. So, itong dalawang to, hanapin natin dito kung saan dito yung positive at saka negative connection. Yan. So, itong EC naman, walang problema yan mga kabiyers kung kahit saan nyo ilagay yung inyong output ng transformer dahil EC yan eh. Yan. Kahit saan ilagay dyan, no problem. Dahil, yan po ay EC connection. So, wag nyo siyang baliktarin mga kabiyers. Dapat ititest nyo muna bago nyo i-wirings para malaman nyo kung saan ang connection. So, dahil dito tayo nag-wiring sa dalawang yan, ngayon, ang ituturo ko sa inyo, dito naman tayo sa EC. EC naman. DC mga kabiyers, yan dito, sa dalawang to. Hanapin natin dito kung saan yung positive at saan yung negative side mga kabiyers. So, dito tayo. Yan. Tapos itong isang test prod, tingnan nyo po yung ating tester mga kabiyers, ha. Yan. Tingnan nyo po yung tester kung may reading. Oh, di ba? Nagkaka-reading siya. Yan, oh. Oh. So dahil nagre-reading yan, matik yan mga kabiyers. Dahil nagre-reading yan, dito yung ating input. Yan, oh, dito po yung ating input. Yan. Ito po yung input at dito nilagay yung output. So, yung output ng charger papunta doon sa alligator. So, ito na po yung dalawang to. So, yung red wire dito nyo ilagay, yung positive. Tapos, yung negative naman ay dito mga kabiyers. Ganon yun po mga kabiyers, ganon po ang kanyang connection. So, yan po, dahil may reading yan, yan o. Nakita nyo, 73 volts. Yan, ganun po ang pagbasa niyan mga kabiyers. Hindi po yan ohms. Ang pagbasa niyan mga kabiyers, hindi yan ohms, kundi volts yan. Yan o. May nakalagay dyan o, B. Yan o. Hindi makita, kagwang itong ano to ha. Yan. So, kung nakita nyo, ayaw mag-focus. Ay, kagwang itong ano to. O, yan. O, may nakalagay V. Volts yan mga kabiyers. Yan, hindi po yan ano ha. Hindi po ohms yan. So, yan po ay volts. Yan o. So, nakalagay dyan, 73 volts. Yan. Pag mababa pa yan mga kabiyers, aabot ng 10 volts or 9, 8, maaaring ito ay shorted na. Sira na po yung diode. So, ganun po yan mga kabiyers. So, ngayon, i-reverse natin yan. Dapat wala tayong marireading dyan mga kabiyers dahil nagkakaroon na tayo ng reading. So, ngayon, yung ilipat ko po itong black dito sa kabila. Itong red naman, ilipat ko din dito. So, ganun po siya mga kabiyers. Oh. Yan. O, ayun. Tapos dito tayo sa kabila mga kabiyers. Ayan. O, kung nakita nyo, walang reading. So, ibig sabihin, mali po yan. Kasi yung diode kasi, dapat wala yung reverse polarity. Mga kabiyers. Dapat pag sa reverse, walang reading. Pag nire-reverse. Yan po ang ibig sabihin yan. Yan. Katulad yan, no? Hindi nagre-reading dahil nire-reverse natin siya. Pero pag isauli natin sa normal connection, tulad nito, positive, yan, to negative. So, kung nakita nyo, mayroon tayong 76. So, yung inyong red na wire, yung para sa output, so dito nyo ilagay. Yung ano naman, yung negative naman, dito naman. Yan, dito. Yan. So, ngayon, paano ba malalaman yung yung kalahatan? Paano ba ito i-test na masasabi natin na walang problema itong diode? Ayan. So, dito tayo mga kabiyers. Dahil DC yan, yung connection na yan. So, dito tayo sa gilid. Tingnan nyo ha. O, dito tayo sa gilid. O, di ba? Mayroon tayong reading na 47. Pero pag nire-reverse din natin yan, dapat wala din yung reading mga kabiyers. Di ba? O, dapat wala yan. O, wala, di ba? Wala. O, wala tayong nare-reading. Dahil naka-reverse po yan. Pero pag atin siyang isauli balik uli sa kanyang normal na connection, so nagkakaroon tayo ng reading na 47 volts. Ngayon, dito tayo sa kabila. O, kabiyers, proceed tayo dito. Yan. Oh. Wala, di ba?
wala tayong na-reading dahil naka-ano tayo. So naka-open yan dahil reverse po yan. Ngayon pag ano natin yan dito, yan o. So dahil dito ang positive, yan o, makakaroon ng reading yan uli mga kabiyers, ano? 47 din, ganun din siya. Ngayon, itong red na to, ilagay natin dito sa kabila. Tingnan nyo ha. So ngayon dito naman yung black at ito yung red. So wala din yung reading mga kabiyers. Ganun din yan. So pag i-reverse mo yan uli, dapat mayroon na yung reading. Yan o, dapat ano mo sa normal connection, may reading na po yan mga kabiyers. Ganun po ang pag-testing. Yan o, mayroon tayong 48. Yan o, 48 volts. So ganun po, dapat kung nakaano po kayo, naka-forward, dapat mayroong reading yan. At pag nire-reverse naman, dapat walang reading yan mga kabiyers. So ganun po ang pag-test nitong diode na to, kung paano din siya i-wiring mga kabiyers, or i-connect doon sa ating charge, or gagamit natin sa rectification. Yan. Or doon sa ating pinaka-assemble na battery charger or power supply. So ito kasing diode na to ay ginagamit pang rectify. Or yung bang ibig sabihin ng rectify? So ibig sabihin ng rectify mga ka-viewers, rectification or rectify. So hindi ko nalaliman mga ka-viewers ang ano ko sa inyo yung ano lang, yung pinaka simple lang. So ibig sabihin mga ka-viewers, kung nag-in kayo ng AC, ilalabas niya ay DC. Ayan. Yun po ang ibig sabihin ng rectification mga ka-viewers, or rectify. Rectify na yung voltahe galing sa AC papuntang DC. So gawin niyang DC yung AC na ini-input nyo sa kanya. Yan, katulad ng ito, gagamit natin sa, for example, sa power supply or sa battery charger. So kung nag-in kayo dito, di ba dito nakalagay AC, itong dalawang linya na yan. So kung nag-in kayo ng AC diyan mga ka-viewers, itong dalawang yan, so automatic ang ilalabas nitong dalawang to ay DC na mga ka-viewers. Dahil AC po yung naka-in dito sa input. So matik yan, ang output naman yan ay magiging DC na mga ka-viewers ha. Take note po mga ka-viewers. So ganun po siya mga ka-viewers. Kung nag-in kayo ng AC, so ang ipalalabas niya ay DC na. Pero hindi pa dyan nagtatapos mga ka-viewers. Kung kayo po ay gumagawa ng power supply, nag-DIY or battery charger man, mostly sa mga power supply, pag nag-in kayo dito, naglagay kayo dito ng wire at ginagamit nyo ito, nag-input kayo ng AC, siyempre maglalabas na DC yan. Pero hindi pa yan siya pure DC mga ka-viewers. Nagkakaroon pa yan siya ng kulubot-kulubot. So ano bang ibig sabihin nun? Hindi ko nalaliman din mga ka-viewers. Ibig sabihin, hindi pa kompleto yung output niya na pagka-DC. Hindi pa siya kompleto yung sine wave niya. So hindi ko ma-explain sa inyo yung sine wave dahil wala naman tayong tester na pang-test doon sa waveform. Dahil itong test natin ay hindi man po ito nakaka-test ng waveform mga ka-viewers. Yan. So hindi natin matitest, pero ano ko lang sa inyo, i-demo ko kung paano ba, ano bang forma. Yan, nawala ko yung ballpen ko. Dito lang ako mag-demo mga ka-viewers. Yan, so ganito po yan mga ka-viewers. Yan, paano ko ba i-ano yan? So yan, so paano ba yun? So pag ano siya mga ka-viewers, pag ano yung pure DC, yung kanyang waveform, pasensya na, hindi masyadong tong drawing ko yung sinishare ko na drawing, hindi po ito hindi ko po sinasabi na ito po yung yung saktong pagka-drawing. So ganito siya mga ka-viewers. Ganito yung wave ng tawag pure DC. Parang ganito ata yun yan, ganyan walang ganon yan. Wait lang ha, hindi tayo marunong mag-drawing mga ka-viewers.
Yan, tapos ganon. 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 So, ganon po mga ka-viewers. Pero, pag hindi pure, sine wave, yan. So, pag hindi siya pure, ano pa yan siya mga ka-viewers? Parang ganon ata yung ano niya eh. Hindi na ako sure mga ka-viewers, hindi ako marunong mag-drawing. So, square. Parang ganon siya oh. Ganon. Parang ganon. Yan, parang ganon siya eh. Yan. So, parang ganito rin. Or ganito oh. Yan, ganon. Yan, parang hindi kasi ako marunong mga ka-viewers mag-drawing ng ano. So, ganon po. Ganito yung ano, pangit yung forma ng hindi siya pure DC. Dahil kulang pa ng ano dyan. Paano ba i-kompleto yan mga ka-viewers? So, makukompleto yan sa paraan ng paglalagay ng electrolytic capacitor. Yan, or electrolyte capacitor mga ka-viewers, yung ginagamit sa mga circuit tulad ng amplifier, yung ginagamitan ng capacitor, yung tinatawag na electrolytic capacitor. Pag may capacitor po yan mga ka-viewers, so dahil ito po yung AC, dito din kayo mag-tap ng connection sa capacitor, diba? So wag nyo lang i-reverse yung capacitor dahil puputok din yung capacitor ngayon. So pag mayroong capacitor na yan, maaring pure na siyang DC na lalabas mga ka-viewers dahil nalagyan na ng capacitor. Yan. Dahil nalagyan ng capacitor, so pure na siya mga ka-viewers na lalabas. Yan. Hindi lang ako marunong mag-drawing mga ka-viewers ha. So parang ganito na siya oh. Ganon, tapos ganon. Yan, hindi ko kasi alam paano i-drawing. So basta pag nalagyan na ng capacitor, magiging pure DC na yung ilalabas ng ating power supply or yan, battery charger ba or anong klaseng ginagawa nyo. So kung power supply, dapat meron talagang capacitor para pure siya. Yan po ang purpose nitong diode mga kabersa. Paano ba gumagana yung diode? Ano bang gamit ng diode? Tulad dito, tinatawag nila na bridge type rectifier diode. Ayan. So sa mga master natin dyan, paki-comment na lang dyan sa comment section mga kamaster kung mayroon akong maling naituro. Yan, dahil tayo naman po ay hindi po ako mga kabirsa, hindi po ako expert sa mga ganito. Yan. So yung nalalaman ko ay base lang po sa aking experience at sa aking nakikita. Yan mga kabirsa, at sa aking nalalaman na rin. So hindi po ibig sabihin na tayo ay expert. Yan. Kaya kung mayroon sa mga expert yan or sa mga master natin dyan, pwede nyo rin mag-comment dyan sa comment section kung mayroon ako na iturong mali mga ka-viewers. Pero ganito yan mga ka-viewers ha. Ganito sinishare ko sa inyo. Base lang din po sa aking karanasan sa pag-repair at sa pag-assemble ng mga battery charger. So dahil gumagamit ako ng ganito, yan, itong klaseng diode na to, ito talaga ang ginagamit para mas matibay yung ating battery charger or power supply. Yan. Dahil ano po ito, bridge type. Mas maganda to gamitin mga ka-viewers kumpara sa mga half wave na diode, yung sa kabila mo lang ilalagay. Yan, isang linya lang lagyan mo. Ito kasi pag nakain dito yung tulad dito may nakalagay na AC. Yan, kung nakain dito yung AC, masasala niya lahat yung pumapasok mga ka-viewers na AC. Yan. Katulad ng single diode lang nilagay, so maaari hindi masasala lahat. So ganoon po mga ka-viewers ang purpose dito. Ayan mga ka-viewers, so sana po mayroon kayong nakuhang kunting idea sa aking sinishare sa inyo mga ka-viewers. Yan. So bago pa tayo magtapos, at yan, mayroon akong i-shoutout mga ka-viewers. Mega loud shoutout pala sa inyo mga ka-viewers, sa aking mga silent viewers dyan, organic viewers. Yan, sa mga subscribers. Yan, so mega loud shoutout po sa inyong lahat. At ganoon din kay Sir John Santiano. Ayan, mega loud shoutout po Sir John Santiano, Sir Sir Randy Trinidad, Sir Alex Paroni, Sir Ryan De Leon, ayan, Sir Florindo Isidro, si Sir Chris Legitimas. Ayan, mega loud shoutout po sa inyo. At yan, at ganoon na rin kay Sir
Manuel Mahadokon. Ayan, mega love shout out po. Sir Ferdinand Lopez at sa kanyang dalawang anak na si Liam Oxy Lopez at Jake Sian Jake Lopez. Ayan, mega love shout out po sa inyong mag-ama. Ayan, Sir Edgardo Junior Dato Talavera, Sir Edgar Macam, Vicente Biboso Bandiquillo. Ayan, Rinaldo Macasiano ng Jamie Cavite, Beljan Calderon, ayan, Ferderon Quillo, Emerald Quillusa, Cesar Plistado, Anastasio Certisa, Darmin, ayan, Sir Darmin. So, mega love shoutout po sa inyo mga sir. At yan, mega love shoutout din sa mga mga kadikit ko din sa YT na si tawag yan, Circles Legitimas. Ayan, dahil may channel na rin po si Circles Legitimas, si Inting Butingting, Idol Inting Butingting, Andy Rabino to, Master Andy Tech, andyan, Tele Teacher, Maya Vlogs, West Jojo Tech, Ricardo Bernardo, Fix in Review, Yoda Tech TV, John P. Technician, Rodolfoy Studio, Tones by Vlog, Yoyong's Repair and Tutorial, Timinez Iban Vlog, Pilam Country Living, GOG's TV, White Perry, Horseshoe TV, Polytrain Channel, ayan, JJAJ Channel, Soktik TV, Kerry Mendoza Vlogger, Nelt Vlog, at si ano pala, sino ba yung bagong channel ni Idol Nelt Vlog, Sir Nelt Vlog, hindi, nakalimutan ko yung bagong channel, yung pangalan, pero nakasubscribe naman ako doon, nakalimutan ko lang. So yan, mega love shout out din sa inyong bagong channel, Sir Nelt Vlog, ayan, mega love shout out po sa inyong bagong channel, Master Edge, GFC TV, kay ayan, si Lynn Aballi Lifestyle, Sir Aguedo Flores Jr. Halin, Jos Electrical Vlogs, Electronics Vlog, ayan, Mercy Werham, Amigos Amigas, Leo Tech DJS Channel, Lex TV Official, Heroes Flores Mix Vlog, Iconic Insight and Beyond, Dinlins TV Vlog, Nana Tanan TV, Maskarang Vlogger, Aling Pips, Marco Francis 713 Mix Vlog, Podi Expert, Justado Vlog Channel, Lovely Mode, Eileen Mix Vlog, Eileen Mixter pala, ayan, kay Master Guyets Kalikot, XQC TV, Kisnel Channel, 3M Vlog, Jinky Inok Vlog, Teacher Tube.ph, Bitoy Malana, Darwin Tech, Farmer Boy TV, Roger Cedric, DG Squander, Digilin Mix TV, Miss Jamie Balina, DGM Mix Vlog, ayan, mega love shoutout po sa iyo idol, DGM Mix Vlog, Wilmas Music Vlog, Master Rejobs pa, Smonat Smart TV, ay PBG Jackson, Michael Jackson, PBG Blabber Pan, Kayari Vlogs, Ate Mers, Kakaaro Vlog, Linil Daijo Budiso, ayan, Nanay Ruby Channel, Danny TV Vlogs, Brother Joey Music, ayan, Simply CM, Rick Man Vlog, ayan, mega love shoutout sa iyo by Rick Man Vlog, kay Ka-Idol Kayari Vlogs, ayan, mega shoutout. So ayan, sa mga gusto magpa-shoutout, pwede din kayo mag-comment dyan sa comment section para ma-shoutout po kayo mga viewers. Sa mga may tanong, pwede din kayong magtanong para akin pong masagot yung inyong katanungan. So ayan, bago pa tayo mag-end dito mga kabers, sana po mayroon kayong nakuha ang kunting ideya sa isinishare ko sa inyo, kahit simple pero malaking tulong. Ayan mga kabers, ayan, tsaka huwag nyo rin kalimutang i-subscribe yung aking channel mga kabers. Ayan. So, share na rin sa mga ating video mga kabers para marami pa rin tayong matulungan. Ayan, sana po huwag niyong kalimutang i-share yung video natin. So, ayan. Bye-bye mga kabers at kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload. So, ayan. Bye-bye po.